Kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Abangan this Saturday. Rewind tayo sa special... DZRH, a proud member of MBC Media Group. Member KBP. Oras! Eksakto, punto. Aba, yabang. Siksak-sak. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, huling araw ng buwan ng Abril 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Marcos, pinalawak pa ang maternity benefits ng PhilHealth simula ngayon. Bureau of Customs kumita ng 100 million pesos mula sa mga nakumpiskang sasakyan na isinubasta ngayong taon. Krimen sa bansa, bumaba ng 50% sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Impeach Sara, nakitaan ng probable cause. Kill threat video, hindi AI. Hitman, tinutugis na ng NBI. Dalawang sospek sa ambush sa Quezon City, tukoy na. Motorsiklong gamit ng mga killer natagpuan sa Scout Rallios. At hailstorm o pag-ulan ng yelo naranasan sa Mountain Province sa gitna ng mainit
mainit na Nako, panahon. Sarap. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos ang mas pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth simula ngayong araw, April 30. Ayon sa Pangulo, mula sa dating higit 9,000 ay itinaas na sa 29,000 ang coverage para sa normal na deliveries. Samantala, itinaas na rin sa 58,000 hanggang 62,000 ang PhilHealth coverage para sa CS. CS? O yung hinihiwang ganun sa Metian. Cesarean. Mula sa dating 37,000 pesos. Naku, laking tulong nito. Ang laking tulong nito, Mr. President. Lalo na dun sa madalas manganak. Ilan bang pwedeng ma-CS ang isang babae? Naku, hindi pa ako nasi-CS. Dalawa lang, mother. Hindi, pero meron akong kilala, 3 beses, 3 yung anak niya, puro CS eh. Pakitanong mo nga kay Doc ChatGPT. Tanong mo nga kay Doc. Mas maayos kausap yun sa iba. Kung ilang beses pwedeng manganak through CS ang isang babae. May limitasyon ba yon? Palagay ko meron kumbatsero, no? Yung kaming magkakapatid, 7 po kami. Normal yun, lahat. Normal deliveries. At yung papag kung saan pinanganak si Ateng, doon pinanganak si Aisa, yung bunso. Hanggang sa bunso. Hanggang sa bunso. Dahil sa sobrang tagal na nung papag na yun, kumbatsero, dahil meron kaming alagaing baboy nun, pag magkakatay ng baboy, doon din kinakatay. Kaya wala lang, hindi na sinundan si Glyza. Sinabi ng Pangulong Marcos na saklaw din ng mas pinalawak na maternity benefits ang 8 check-up. Ito 8 check-up. Importante ito para sa prenatal care. Kasama na ang mga bakuna at laboratory test. Gayon din ang 3 follow-up visit pagkatapos mga Mr. President, ayos ka bata, ayos dito. Sobrang daming mga hindi na nagagawa itong mga test na to dahil napakamahal. Ngayon, libre yung to. professional fee sa doktor. Gayon man. Simula pa na. Layon daw po na hakbang na ito na matiyak ang ligtas na panganganak ng bawat ina nang hindi na mo problema kung saan huhugutin ang kanilang pambayad. Simple lamang ang ating layunin. Nais natin matiyak na ang bawat ina ay makakapagpanganak ng ligtas at hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad. Nais natin na walang buhay ang malalagay sa panganib dahil lamang sa kakulangan ng pera. Yan po, maganda tanong mo na yun. Mr. President, thank you po. Pero ang tanong ni Kumbatsero dito, covered na ba yung professional fee? Yun minsan mahal din yun. Yung kumadrona. Sa bagay, hindi lang kumadrona doktor na mismo nagpapanak. May anesthesiologist pang kasama yan. Cesarean kaya kailangan may anesthesiologist. Maliban na lang kung kaya mong manganak nang walang anesthesia. Meron mga ganon. Alam ba yung mga kilala ko? Hindi, kaya mong manganak ng cesarean nang walang anesthesia. Walang ganon. Walang ganon. Pero yung normal delivery, marami yan. Walang mga kung ano-ano. Sa tulong din ng mahusay na kumadrona yun, di ba? Yung mga nagpapaanak. Mother, ano yung tawag dun sa Amerika, ganun yung talagang hindi sila umiinom ng kung ano, gusto nilang ma-experience yung bond nila nung anak niya. Kaya pag hindi lang normal, mother, may pangalan may tawag yung mga nakikinig sa atin ngayon may tawag dun sa uri ng panganak na yon na ang gustong i-emphasize pag sinabi niya sa anak niya nung ipinanganak kita. Kumbaga parang meron kang pwedeng ipasumbat pwede ipasumbat sa anak. Pag nagiging pabalang-balang na kung sumagot yung anak mo. Hindi mo ba alam na yung isang pa ako ay nasa hukay habang ikaw ay aking ipinanganganak. Tapos ngayon, inuutusan lang kita tumigil ka sa cellphone mo at kakain na tayo. Sinagot mo pa ako ng pabalang. Nagpadabog-dabog ka pa. Nagpadabog-dabog ka pa.
Sinabi ko lang na lubayan mo yung girlfriend mo kahit may boyfriend ka na. Ay, ganyan mo na ako kausapin. Napakalapastangan mo. Samantalang nung ako'y nagdadalang tao sa'yo, 9 na buwan. At nung ako'y nanganak sa'yo, muntik na akong mamatay. Ganyan lang pala ang isusukli mo. Dapat pala, pinisil ko na yung ilong mo. Naku, tinan mo na. Ayun, Nung ikaw ay ano ibig sabihin ng pinisil ang ilong? Kasi pangu ka. Naging matangos ka sana ngayon. Hindi, nakita nyo. Alam niyo, maganda rin pag-usapan yung tungkol dyan. Pero, Mr. President, napakaganda po nito. Ako, may mga empleyado kasi tayo, kumbatsero, sa Cotton News, na nagma-maternity leave. Laging ang reklamo ang laki ng binabayaran sa panganganak. Kulang yung kanilang inihanda at pati na rin yung covered ng PhilHealth. Kaya ang laki pa rin, yun ang iniintindi. Yung prenatal care lang, yung check-up, sobrang importante po niyan mga kababayan. At yung after panganganak. Hindi pa kasama dyan yung postpartum. Yun. Ayan, nadali Lamas. mo. Lamas. Nadali mo, bata. Batang-bata. Lamas International promotes natural, safe, and healthy childbirth practices. Ayan. Nakikita mo yung mga nanganganak na ganyan. Ay, nako. Mabuhay po ang mga nanay. Happy Mother's Day. May training silang ginagawa dyan. Yung kapag bago manganak, may mga session silang ginagawa kung paano paghinga. Ayan. Tama. May mga exercises silang ginagawa. Yan. Lamas! Kasi Tito Boy ay nagsabi siya ng magbabalik po ang lamas! Hindi, dabas pala yun. Dabas! 6:09 ang ating oras. Mayong aga mga pinalangga. Bugtaw na kamo. Gising na. Mahigit sa 100 milyong piso ang nalikom naman ng Bureau of Customs mula sa mga nakumpiskang luxury vehicles na isinubasta ngayong taon. Karamihan sa mga naibentang sasakyan ay pag-aari ng mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya. Ang nalikom na pondo ng BOC ay opisyal ang binigay sa Bureau of Treasury bilang bahagi ng pagsisikap na ibalik sa kaban ng bayan ang halaga ng mga nakumpiskang ari-arian mula sa mga taong isinasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, bahagi ito ng transparency at pagsisikap na mapalakas ang koleksyon mula sa kanilang mga nakukumpiska upang magamit na pondo sa mga proyekto ng gobyerno batay na rin sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Nepomuceno na may natitira pang 21 sasakyan na kanila ring isusubasta. Karamihan dito ay Pogo vehicles at inaasahang mga kalikom sila dito ng mahigit sa 700 milyong piso. Nag-message pala sa atin si GMJ Santiago na eksperto din sa pagpapaanak. Sabi niya, Lamas method. Yun niya. Tama. Tapos si Kuya Levi Santos. Ay. Alam niyo yung Lamas! Lamas! Ay, Director Robin Kilala, magandang morning. Lamas! Alas 6:11 na umaga. Bumaba po ng 50% ang crime rate sa bansa sa ilalim ng Safer Cities Initiative ng pamahalaan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, nabawasan ang mga krimen hindi lang sa urban areas kundi maging sa mga probinsya. Sinabi ni Remulla na bunsod ito ng positibong implementasyon ng batas at kooperasyon ng mga barangay, pulisya at pamahalaan lokal. Giit pa ng kalihim, ito'y patunay na posibleng magkaroon ng payapang komunidad ng walang karahasan gaya ng mga patayan. Idineklara ng House Justice Committee na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang naging desisyon ng komite, makaraang paboran ng lahat ng 53 Justice Panel members. Lahat! Ang motion na ideklarang may sapat na batayan ang naturang mga reklamo. Kahapon ang huling pagdinig ng komite kaugnay ng impeachment case kung saan tinalakay ang umano'y death threats ni VP Sara sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala muli namang magpupulong ang komite sa Mayo 4 para sa pinal na ulat bago ito ipresenta sa plenaryo para pagbotohan at maiakyat na sa impeachment court. Nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means
that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause. Yun, si Committee Chair, Congresswoman Jervil Luistro. Engineer Tony Nanggel, 1 minuto na makalipas ang 6:12 ng umaga. Nilinaw ng NBI na hindi artificial intelligence o AI-generated ang death threat video ni VP Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa impeachment hearing kahapon, tinilakay ng House Justice Committee ang video ng online press con ni VP Sara noong November 23 kung saan pinagbantaan ito ang buhay ng first couple at ni Romualdez. Tiniyak ni NBI agent John Mark Kalilong na authenticated ang naturang video at tiniyak na hindi ito altered o AI generated. Samantala, binanggit din ni Kalilong na si dating presidential spokesperson Harry Roque ang nag-stream ng naturang online press conference. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Hindi lang banta kundi isang impeachable offense. Ito naman ang iginit ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor kaugnay sa banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal na anya ay hindi lang krimen kundi isang impeachable offense. Ayon kay Defensor, may tuturing ang banta ni VP Inday, Sara bilang betrayal of public trust and high crime sa ilalim ng impeachment standards, lalo pangat siya ang pangalawang pangulo ng bansa. Itinuturing din ng kongresista ang kill threat laban kay BBM na banta sa pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Ginawa ni Defensor ang pahayag matapos mapakinggan ang ilang video at audio recordings ng banta ni VP Sara kabilang ang kanyang online news conference noong November 2024. Sa naturang pahayag, sinabi ni VP Sara na may kinontak na siyang assassin na papatay sa kay BBM, First Lady Liza at dating Speaker Martin Romualdez. Alas 6:15 na ng umaga, susunod! Ito po! Sino ba talaga si VP Sara? Yan po ang tanong ni Congresswoman Jervil Luistro. Ba't naman siya nagtanong ng ganon? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Lakyam Chap Gohon 6:15. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose Papaya, wow! White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura.
kasama ka rin dito. Ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Uy, bilisan natin, kumbachero. Bilisan natin. Kailangan bilisan. Wala na tayong oras. 6:20 na kasi. Oo nga pala, bilis ang oras. Kinwestiyon ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervil Luistro kung sino ba talaga si VP Sara Duterte sa harap ng mga kinasasangkutan nitong issue. Sa kanyang opening speech sa impeachment kahapon, sinabi ni Luistro na ang issue ay hindi lang tungkol sa kanyang sa discrepancy sa financial records, kundi sa karakter ni VP Sara na siyang nag-utos na ipapatay ang Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni Luistro, dapat linawin ni VP Sara kung siya ba ay isang public servant na sumusunod sa batas o isang leader na naniniwalang siya ay higit pa sa batas. O ikaw na, wala tayong oras. Samantala, nagbabala naman si Liberal Party Representative Laila de Lima sa inilarawan niyang mas malawak na pattern of violence sa loob ng pamilya Duterte. Sa tingin ni de Lima, hindi nag-iisa si VP Sara sa kanilang pamilya na nakitaan ng pagiging bayolente. Sakit nito Ginawa ni de Lima ang pahayag sa isang manifestation sa pagdinig ng House Justice Committee ng talakayin ng naging banta ng pangalawang Pangulo sa kay BBM, kay First Lady at kay dating Speaker Romualdez. Ayon kay de Lima, meron ding kumalat na video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na sinabi nitong gusto nito ang ulo ni BBM. Hindi lamang anya ito isang banta sa buhay ng Pangulo, kundi ang lagim na kinakaharap ng bansa sa ilalim ng isa pang Duterte. Giit pa ng ni de Lima, nagpapakita lamang ito na may history of violence. May tendency to violence ang pamilya Duterte. Dagdag pa ni de Lima, iisa lamang ang hulma ng magkakapatid na mula sa kanilang amang si dating Pangulong Duterte na nasa kustodiya ngayon ng ICC dahil sa war on drugs. Alas 6:22 ng umaga, natuntunan ng pulisya ang motorsiklo na ginamit ng riding in tandem na pumatay sa 75 anyos na negosyanteng si Perry Mariano at driver nito sa Timog Avenue, Quezon City. Natagpuan ang abandonadong motor na Yamaha Mio 12125S at dalawang helmet sa may Scout Rallios. Ayon sa QCPD, 4 na fingerprints ang nakuha nila mula sa mga na-recover
na helmet at sa side mirror ng nasabing motorsiklo. Batay sa ulat, pagkatapos ng insidente ay iniwan ng mga sospek ang ginamit nilang motor. May video yan eh. Ayan pala. ayan, at saka sumakay ng tricycle patungong Quezon Avenue bago bumaba at muling sumakay sa isang pampasaherong jeep. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Zachary Capellan, ang hepe ng Station 10, kilala na nila ang dalawang sospek. Ayan. Ayun na. At mas pinaigting ang manhunt laban sa mga ito habang sinisilip ang anggulong may kinalaman sa negosyo ni Mariano ang motibo sa krimen. Yan ang kainaman ng mga CCTV. Linaw, nakita mo yung CCTV? Ayan, mas malinaw pa sa camera ko. Talaga. Oo. Mga barangay tapos, talaga. Kaya lalong dapat na palaganapin yung mga ganyan, ano? Hindi ba yung paglalagay ng mga CCTV. Hindi ba yan, kumbachero, ang pinakapulis ng Singapore? Oo. Wala ka halos makitang pulis sa kalsada. Oo. Ang, may camera. Ang pulis, yung camera. At may nakabantay. Nakabantay pala sila sa, hindi yung nare-record lang. Kinagkukwentuhan na lang pagkatapos. Ito pala yung nangyari. Hindi po. Meron hong nangyaring krimen dito eh. Ha? Sige, titingnan namin sa CCTV. I-rewind namin. Oo nga, ano. May nangyari nga pala. Oo nga, ano. Hindi. Imbestigahan natin yan. Hindi ganon. Dapat proactive. Proactive, real time. Pag kung kung kayang bago pa maganap ang krimen. Nako, mas magaling yun. Yun ang pinakamainam. Mas mainam yun. Sa tulong ng CCTV. Kaya nga sabi dito nangyari ang krimen. Ayan. Siyensya at ebidensya. Ay, Gas! Gasabel, Gas! Maganda morning! Maganda morning! Bumuhos ang hailstorm o yelong sinlaki ng mga holen sa Bauco Mountain Province sa gitna ng init ng panahon. Bagamat marami ang namangha sa pag-ulan ng yelo, napinsala naman ito ang ilang pananim ng mga magsasaka. Hindi lamang kasi yelo ang bumuhos kundi sinabayan pa ng malakas na buhos ng ulan at hangin. Maraming taniman ng carrots ang direktang naapektuhan, partikular ang mga bagong tanim at 2 water pump ang inanod pa ng tubig dahil sa pag-apaw ng ilog at biglang pagbaha. Ay, sobra naman. Hindi pala. Hindi, ano. Bukod sa pagkasira ng mga dahon at tangkay ng mga gulay, nagdulot din ng ulan ng soil erosion sa mga sakahang malapit sa dalisdis at ilog. Ayon sa report, tumagal ng halos 1 oras ang nasabing weather event. Huli na naman bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 61.56. 61.56 kada US dollar kahapon, araw po ng Miyerkules. Mas mahina ito sa naitalang 61.30 noong nakaraang Martes. Ibinunyag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang malaking discrepancies sa listahan ng mga motorcycle taxi riders na nakatrista bilang benepisyaryo ng ayuda ng gobyerno na maaaring magresulta ng maling pamamahagi ng tulong dahil sa mga ghost riders. Ayan na, ghost rider. Ginamit mo yung termino na yun nung in-interview natin siya. Kaya nga, eto na nga pala. Meron nga pala. Ang issue ng ghost riders ay lumutang sa pagdinig ng House Committee on Transportation na pinamumunuan ni Congressman Franz Pumaren. At dito'y ginisa ng mga mambabatas ang mga ahensya ng gobyerno at transport network companies hinggil sa malaking discrepancies. Nagdulot ng seryosyong issue sa integridad ng datos ang kasalukuyang listahan na nagmula sa mga external entity tulad ng LTFRB at TNCs. Tinawag ni Secretary Gatchalian ang nasabing listahan bilang isang junk list o basura na puno ng inconsistencies. Kabilang ang duplicate entries, magkakaibang bersyon ng pangalan, incomplete personal details at magkakaibang date ng kapanganakan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, Doktora Chay. Doktora Chay. Bustamante. Sabi niya, ako 3 beses. 3 beses daw siyang nag-cesarean. Pero sasabihin ng OB, pag manipis na ang matres at risk na ang nanay, sasabihin, tama na! Hindi na pwede. Depende pala yun sa OB. Saka sa matres nung nanay. Yung cesarean. Yung tinutukoy pa natin. Numinipis pala yun, yung matres. Ano? Nanay Jenny hanggang Rosa, magandang morning. Hanggang 3? Hanggang 3 daw.
Yung sabi daw ni Doc ChatGPT, 2 to 3. 2 to 3. 2 to 3. Ayun, pwede nga. Doktora Valerie Ginto. Ayan, Doktora. Ano bang para sa inyo ba? Hanggang ilan? Pero ang sabi niya, meron daw kasing Lumina 2026. Join us for a 3-day celebration of health, beauty, and wellness. Ayan. May 29, 9th Clinical Innovation Summit sa Asian Hospital and Medical Center pala ito, Kumpatsero. Ayan, meron daw for registration, free registrations for the first 200 doctors from Asian Hospital and Medical Center. Ayan. Galing po yan kay Dr. Valerie Ginto. Ay, Doktora Lumina, magandang morning. Lumina. At nasa na ba ang ating mga katropa sa Malakas Promo sa Barangay 315 Felix Huerta, Santa Cruz, Manila? Lakasan nyo na po inyong mga radyo sapagkat meron pong nagagala dyan. Namimigay po ng hindi po ng tip sa kung paano gawin ng lamaz o ang panganganak ng cesarean. Hindi po. Mamimigay po ng kwarta si Sherwin Alfaro at ang kanyang mga katropa. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day para ka manalo ng medium component. Ang word of the day ay pelikula. Pelikula. Ayan. Nagka-problema pa kahapon dyan kasi panay ang sitas nila ng mga linya sa pelikula. Nag-umpisa tong si Congresswoman Jerby Luistro ng Popoy at Basya. Pagkatapos sinundan din ni Congressman Sindanya, tapos ni si Marcoleta, Congressman Marcoleta. Nung sinabi ni Marcoleta yung mga linya niya, sumagot manifestation si Sindanya. Sabi niya, mali. Hindi si Popoy ang tumira niyan, si Papa P yan. Ayun, tinan mo nga naman. Kaya na nung dulo, tumayo na si FPJ. Tigil nyo na yan. Baldarama! Pulo na ang salop. Dapat nang kalusin. Itigil na natin ito. Yung paggamit daw po ng reference sa mga pop culture. Ayan. Mga pelikula. Pero ito naman si Congressman Brian Paul Manzares. Huwag ka naman KJ. Ayaw mo na't ang totoo nun, pang-alis na rin ng umay yan. Saka ang kagandahan nun, lalo pa at ikaw na may lahing galing sa pelikulang Pilipinas. Ibig sabihin, tumatanim pala sa isip ng ating mga mamamayan yung mga linya sa pelikula. Na relatable naman. Gusto mo bang puro seryoso ka na? Seryoso. Walang biruan. Tandaan ninyo, ultimo sa mga unang kaharian pa, meron pang inaarkilang mga payaso. Para ma-break yung yung monotony at seriousness ng mga usapan. Huwag mo nang pansinin yun na baldrama. Masyadong mahigpit. Parang ano lang yan. Lamas! Oras pa natin. Achi, Mr. Jalam Tang, Lakyam Sam Ithun, 6:31 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check.